Moadto ta diri sa James chapter 5. Mao ni ato ang text karong gabi. James chapter number 5. Unya magbasa ta sugod sa bersikulo 16 hangtod sa 18. James chapter 5 beginning in verse 16 hangtod sa 18. Ang pulong sa Dios nagingon sa ato dinhi, confess your faults one to another and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Elias was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly that it might not rain. And it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit. Magampo kita ang Diyos, magpadalangin sa iyahang pulong karon. Amahan ng mga langit nun, salamat kay Lord sa imuhang kaayo. We are thankful for the rain nga imuha Ginoong gibuhos diri sa mga lugar, and thankful ko sa imuhang mga panalangin Ginoo nga gihatag sa amo. Salamat sa imong makatawhan nga naa dinhi Lord, nagsimba sa imo karon. Amahan, panalangin sila samtang ilahang ihatag ang ilahang Ginoo nga ang ilahang attention sa imong pulo. I pray nga ikaw mag-istorya sa mong makasintasing. Gamita Lord ang imong pulong para mudasig sa amo. Lord, tagay ko kaalam sa pagwali karon kung ako sa imong balang espiritu, dili na ko ni mabuhat kung wala ka Ginoo. Among isalig Lord God nang kanang nga mahitabo karon, maghatag himaya sa imong tubagan. Kani Lord, among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo nga mong manluluwas. Amen. Salamat ug pwede na mo maglingkod. Last Thursday mga higit-igsoon, gihatagan ta og mensahe bahin sa ato ang pagtuo nato. Kung paano ang atong pagtuo malig-on siya. Amen? So karong gabi mga igala, ako na pong ihatag sa inyo ang mensahe is about prayer na pod. Prayer that gives us power. Ang pagampo nga maghatag sa tuwa o ganing gahom. Amen? Now, before nako ihatag sa inyo ang punto sa atong mensahe karong gabi, na ako'y pangutana mga igala diya sa inyo nakasinati na ba mo nga doon na mo'y cellphone pero ang battery sa inyong cellphone kay low bat or namatay siya? So, posible kayo nga makaangkon ka sa pinaka-latest o pinaka-gwapo nga cellphone such as iPhone or Samsung nga naa diha ang tanang nindot kay nga mga feature. Pero kung ang battery ana nga cellphone weak, low bat or patay, no matter how good the cellphone is or unsa pa na siya ka latest may gala, dili gihapon na siya magamit. Ngano man kay wala siya'y battery. So kung ang cellphone walay battery, dili siya matawagan, dili siya matextan, o dili pud na siya makakonect sa internet. So bisan gwapo kay kag cellphone, kung ang imong cellphone daot or weak or low bat, it is of no use. Useless siya. Wala siya'y pulos. Amen ba? Kaya nga naman, wala siya'y battery. Kung low bat ang battery o daot siya, kana usa lang ka walay pulos nga piece of metal o bildo. Now, sa mga paagi, balo ba mo nga daghag mga Kristohanon karon nga kung imong tan-awon, maayos sila tan-awon diha sa gawas. Basigi silang simba, basigi ikaw ni, gabasa sila usay silang Biblia o gaalagad sila diha silang simbahan. Pero kung sila walay pag-ampo mga igsoon, sila walay gahom. Bisan kasigi pa silang simba, bisan nga sila gabasa pa silang Bible, bisan nga sila gaserbisyo pa sila, diri galagad sila diri sa atong simbahan, kung wala sila'y pag-ampo, walay gahom ang ilang ginabuhat. Nasabtan ba ninyo? Naminaw bang uban? Higala sultihan ta mo, importante nga kung kita mag-alagad sa Ginoo, mag-ampo ta. Dapat kita mainampuon nga klase nga mga Kristohanon.
Kay bisag unsa pa ang imong ginabuhat diya sa imong Christian life, kung ikaw wala kay ampo-ampo, dili ka matawag nga powerful nga Kristohanon mga igsoon. Ang Kristohanon nga walay pag-ampo sama ra sa usa ka cellphone nga wala gi-charge. Dili magamit, sumala sa katuyuan sa Dios. Naay mga Kristohanon karon may gala ingon ana ang makita nimo sa ilahang kinabuhi. Na ilang physical presence, makita nimo sila diri sa atong simbahan. Kung naatay mga special activity mo, magpakita sila, magpagamit sila may gala, pero kung imuhag yung obserbahan ang ilang kinabuhi, di gyud nimo masulti nga sila madasigon ug mainiton nga nangalagad sa Ginoo. Nga naman basin ang usa sa mga kulang diya sa ilang kinabuhi kay ang pag-ampo. Tiga lang akong pangutana, unsa gyud ka mag-ampo? Kana ba ang ato ang pag-ampo? Matawag ba na nga mainiton nga pag-ampo? Fervent prayer? Lahi biya nang mag-ampo gyud ta nga mainiton kaysa kanang mag-ampo-ampo lang ta. Lahi man ang ginatawag sa Bible pod nga earnest prayer kaysa kanang ingnon lang ta ba nga basta lang kay nakaampo ta. Di ba? Kay ang Biblia gatudlo sa atuang nga kung kita mag-ampo dapat earnest, dapat fervent. In other words, kung kita mag-ampo mga igala, kinahanglan mag-ampo ta nga tinud-anay o seryoso. Okay? Dili ka ng ampo-ampo lang. Kasi matingala ba no ang mga uban, nganong dili man ko dasig? Gasimba man unta ko, gabasa man ta ko Bible, higala basin wala kay problema ana, okay na siya. Sa imuhang kinabuhi, gasimba ka, gabasa ka Bible, pero basin ang kulang nimo ang pag-ampo. Musulti ka sa ko, pastor, gaampo man ko. Ang akong pangutana, unsa ka genuine ka nga nagaampo. Hinumdumin na yung may gala, kung kita mag-ampo, ang Ginoo biyato ang katubangan ha? O siya ang ato ang kaistorya. Wala ka nag-istorya og tao. Wala ka nag-istorya sa imuhang kaugalingon. Pag ikaw musulod sa pag-ampo, ning sulod ka sa throne of grace. Ug diha sa throne no mga igala, sa throne of grace, ang naa din ha ang Ginoo. Usay kita matingala ta nganong wala man ni nabag-o ang akong sitwasyon. Nganong wala man ni nabag-o ang akong kinabuhi. Maybe because of a lack of prayer. You know what? Ang mga uban, gasigi sila sulti, gaampo, gasigi sila gaampo, pastor, 2 times a day, 3 times a day, kanunay ko gaampo, mayigala. Pero mayigala paminaw mo sa ako ang isulti karon. Kung tinuod gyud ang Kristo, kung tinuod gyud ta nga mainampuon, nganong dili makita ingon ana ka close sa Ginoo. Nganong dili makita ingon ana ka dasig nga nagasimba sa Ginoo. Usay ba nun ay mga Kristohanon ang ilahang pasangil kay nagaampo man ko bisag wala ko gasimba. Tigala paminaw kung kita tinuod nga nagaampo maapektuhan ang atuang worship nato pod. Ang life sa atuang pagsimba sa Ginoo o ang atuang pag-alagad sa Ginoo. Kay ang prayer manggod mao manggod na magpaduol sa ato diha sa Ginoo. So kung ikaw maduol ka sa Ginoo, pinaagi sa imong pag-ampo, buot pasabot mga igala, ganahan ka magsigi og simba. Ganahan ka mag-alagad sa Ginoo. Ganahan ka mga igala magpagamit sa iyaha. Nga naman, gasigi man kag-ampo. Ang pag-ampo maoy magpaduol sa atoa diha sa Ginoo. So let me give you mga igala karon nga gabi mga pipila ka mga butang. Kaya bibitan ninyo no, both sa mga hamto nga mga tao ug sa mga young people, naagdibiyan ni sila ginatubang nga mga daily battles. Kamo dinhi, naman mo ginatubang nga mga gubat sa kinabuhi, tinuod ba? Walay usa nato nga walay ginatubang mga igala. Whether ikaw minyo na ka, o litaw ka pa, o dalaga, o ikaw teenager ka pa may gala, o hamtong na ka may gala, matag usa nato dinhi na ay ginatubang nga mga gubat. Often kita sa mga adults, magatubang tag stress sa atong trabaho, tama? Usay may stress pud ta tungod sa atong pamilya. Usay pud may gala ba no, magatubang ta mga financial pressure or mga health concerns nato. Ang pipila ninyo diri kaganina nakahisgot ka
bahin sa imong panglawas, nagpaampo ka sa imong panglawas because you're not feeling well. So mao na ang usa sa mga gubat nga ato ang ginatubang sa ato ang kinabuhi. Unya kung ato po pangutanon ng mga young people, napod sila yung mga ginatubang nga mga gubat diya silang kinabuhi. May mga young people may gala nagatubang sila peer pressure. May mga uban nga young people nagatubang sila og mga temptations. Ang uban po nila nagatubang og kahadlok sa ilang kaugmaon. Now, if we try to face these battles on our own, mapakyas kita. Dili man nato kaya may gala atubangon ang atong mga gubat sa kinabuhi sa atong kaugalingon lang. Dili igo ang atuang kusog para ani nga mga gubat. In fact, ang uban ninyo karon tanawa mga igala ha, gikan ka sa imong trabaho, di kapoy ka. Salamat sa Ginoo nagsimba ka karon. Igala kung ikaw wala ka nagampo pag-ayo diya sa Ginoo, wala kay kusog nga magsimba karon. You know, unsa may makahatag sa atuag ka ng kusog para kita makasimbag yapon bisag kita gipangkapoy gikan sa atong trabaho. Pag-ampo. Amen? Ang pag-ampo mga igsoon. Higala sultiyata mo, ang pag-ampo mauni makatabang nato. Because let me tell you this, prayer will give us the strength and power that we need to overcome. So this evening, nabasa nato dinhi sa gisulat ni James sa chapter 5 verse number 16. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. You see, prayer is not just a religious routine. Ang pag-ampo may gala mao ni siya susi para sa atong spirituhanong kusog ug kadaugan. You see, kung gusto ka modaog kanunay diya sa imong kinabuhi, kung gusto ka makabaton kanunay kusog diya sa imong kinabuhi, kinahanglan mainampuon ka. Tonight, let's study about prayer that gives us power. Di ba gusto ta natay gahom? Amen? Gusto ta natay kusog? Higala sultihan na mo, without prayer, there is no power. Kamu young people, kung wala mo'y pag-ampo, wala mo'y gahom. So this evening, let us learn why prayer is so important and how it becomes our true source of strength. So mutanaw tagtulo kabutang, karon nga gabi, okay, mahitungod sa pag-ampo. Una sa tanan, ato ang hisgutan ang privilege sa pag-ampo. The privilege of prayer. Dili ba pribilehiyo ang pag-ampo? Pribilehiyo kayo. Dili lang nako ni siya matawag nga pribilehiyo. Matawag nako ni mga igsoon, dako kaayo nga pribilehiyo. Dako kaayo. Gingon sa pulong sa Dios, diba, sa atong gibasa, confess your faults one to another and pray one for another. So prayer gives us power because it is our privilege to approach God directly. Salamat sa Dios. Kita karon pwede na ta makaduol directly sa Dios. Amen. Dili na ta kinahanglan og pari. Di na ta kinahanglan og santo. Di na ta kinahanglan nga natay middleman para mga igala muhatod sa ato ang mga hangyo diha sa Ginoo. Kita mismo pwede na ta makadiretso sa Dios tungod sa gibuhat ni Hesukristo. So through Christ, we can talk directly to God. We can come boldly before His throne through Jesus. Musa, pahimuslin ninyo ang pag-ampo. You know what? The good thing about prayer, walay bayad kung mag-ampo ka. Amen. Unya, kung mag-ampo ka, available ang Dios 24/7 para sa imuhang mga pag-ampo, mga request nimo, mga paghilak nimo, tanan nga mga concern nimo sa kinabuhi, abre kanunay ang throne of grace para sa imuha igsoon. We are invited. We are encouraged to come boldly unto the throne of grace. Pwede na to basahon ng Hebrews 4:16. Sa Hebrews chapter 4 verse 16, unsay gingon sa pulong sa Dios, let us therefore come boldly. The word boldly means confidence. Amen? Let us come confidently
Let us come boldly, naay kalinaw, naay confidence. Diri sa tuwang kasing-kasing hunahuna, may gala, musulod ta nga naay kaisog diha sa trono sa grasya, that we may obtain mercy and find grace to help. Kinahanglan ba tao grasya? Higala paminaw, the thing that will help us is ang grasya sa Ginoo. Ang rason nga nung napatakaron dinhi because of God's grace, tama? Ang rason nga nung nakalahutay ka despite of your problems and despite of your difficult situation, tungod sa grasya sa Dios. Tunod sa grasya. So kung ikaw musulod ka sa throne of grace, makakaplag ka o unsa grasya para sa tabang, sa panahon sa imong panginahanglan. Grace to help in time of need. Higala paminaw, duol mo sa Ginoo pinagi sa pagampo. Dini mo maduol ang Ginoo pinagi sa laing butang, makaduol lang ka sa Ginoo pinagi sa pagampo. And you know what? Unsang gingon may gala sa Ginoo? Come unto me. Amen. Ang gingon may gala sa Ginoo may gala, call unto me and I will answer thee. Tama? And show thee great and mighty things which thou knowest not. Imagine na lang may gala, naa kay direct number sa presidente. Malipay ka o dili? Di nakakinahalan mo agi sa iyang sekretary? Dili nakakinahalan may gala, bisag wala kay appointment. You know what? Gitagaan ka o ganing direct number sa presidente. Nga kung naa kay concern, pwede ka mutawag diretso sa iyaha. Dili ba matawag nato na nga pribilehiyo? Higala paminaw, sultihan ta mo, kita pud sa mga Kristohanon, gitagaan ta og direct access sa Dios. Sultihan ta mo, kung kung matawag nato usa ka dako nga pribilehiyo nga tagaan ta og kaning cell number sa presidente. Sultihan ta mo mga higala, ang pag-ampo mas better siya. Ngano man, mas better ang pag-ampo because we have direct access to the King of Kings. Amen? Muna, matawag na ako mga igsoon, ang prayer, pribilehiyo kayo. So, para sa mga hamtong na, mga adults, no? Diri, sa atong simbahan, bring your family burdens and your financial needs to God. Naba kay mga kabugaton diya sa imong pamilya? Naba may financial needs karon? Dalhan ninyo na, og ihatod ninyo sa Ginoo. Amen? Dali kayo nimo mahatod sa Ginoo ang imuhang family burdens o ang imo financial need bay lang tungod kay naay pag-ampo. Para sa mga young people, bring your studies, bring your friendships, and your decisions to God. Amen ba? So nakay ginapaminaw, nakay ginatunan karon, and you are praying for a kaning successful, di ba? Nga pag-take og exam mga igsoon, ihatag sa Ginoo. Okay? You are praying for a friend, pangayo sa Ginoo. The Lord will give you. Amen? The Lord will give you the right kind of people nga mo influence sa imuha diya sa Ginoo. Young people, ayaw mo basta-basta lang nga mamili og kanang mga suron nimo ba sa imong kinabuhi? Dili tanan may gala nga mga tao nga gusto makikigala sa imuha, makatabang sa imuha, sa imong spiritual life ug sa imong relationship sa Ginoo. Pilion ninyo. Amen. You can be nice to everybody, pero may gala, pilion ninyo kinsa ang imo nimo nga companion sa imong kinabuhi. Amen. You can be nice. You can be a friendly person. But not everybody should be your companion. Amen? Kay dili ta ng mga tao makatabang sa imo, maka-impluwensya sa imo sa minaayo igsoon. So, kanano, additional lang nako na mga higala nga gisulti. But young people, dalha ang inyong mga studies, dalha ang inyong mga friendships, o ang inyong mga decisions diha sa Ginoo. So, in answer to the question, why prayer gives us power? Ang tubag ana, because it connects us to the source of all power, who is God Himself. Amen ba? Sama ng cellphone na walay charge, ang Kristohanon walay kusog kung walay pag-ampo.
John 15:5, pwede na ito basahon kadali. Kung sa gingon din sa Bible, John 55 says, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. Tanawan ninyo, unsang gingon ni Lord Jesus, for without me, ye can do nothing. Tama ba? Amen. So, ang gingon ni Kristo, without me, ye can do nothing. Kung wala ko, wala gyud kamo, mahimo. So, higala, sultihan ta mo. Ikaw nga cellphone, kung wala ka naka-charge, kinsa ang source sa tuang power? Ang Dios. Kung wala ka naka-charge diya sa Ginoo mga higala, bisag gwapo, gwapa pa ka, bisag talented ka pa, bisag nakapay resources mga higala, bisag nagabasa pa ka Biblia, gasigi ka gampo. Kung ikaw, gasigi ka og simba mga higala, kung wala kay ampo-ampo, powerless ka. Wa kay kusog. Amen ba? Maluya ra gihapon ka. Dili ka mahimong consistent Christian kung kulang ka sa pag-ampo. Amen? Point number 2. Makita po nato diri, number 2, the power of prayer. So kung mag-isgot ta, the power of prayer, nag-refer ni sa ability sa Diyos. Okay? So kung mag-isgot ta, point number 1, the privilege of prayer, ga-refer na sa ato ang access diya sa Diyos. Amen? Ikaduha, the power of prayer. Unsay giingon mga higala ni James 16 verse 16b, nagingon ang pulong sa Dios ra, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Ang pag-ampo nagahatag kini gahom tungod kay kini nagakonekta nato diha sa kusog sa Dios. Amen. Ang problema basin dili dayon mausap. Pero ang pag-ampo mao ni nagausab sa atoa. Bisi ang Dios wala nagsaad nga kung mag-ampo ka mawala na yun imong problema. Pero may gala pinaagi sa pag-ampo diha ka usbon sa Ginoo. Amen ba? Amen ba? Bisi paano ta usbon sa Ginoo? Kay kung mag-ampo ta, tagaan ta sa Ginoo kalinaw, kaisog ug kaalam. When you pray, tagaan ka sa Ginoo kalinaw, kaisog ug kaalam. Higala ka na kung seryoso ka nga nag-ampo. You see, prayer changes things. But more importantly, prayer changes us. A praying Christian has spiritual strength to resist temptation and face trials. Amen ba? Basahon na to ang Philippians chapter 4 verse 6 o verse number 7. Philippians chapter 4 verse 6 o verse number 7. Namina pa bang uban? Tanawan ninyo diri mga higala. Tanawan ninyo diri. Unsa ang gisulat mga igsoon sa pulong sa Dios? Be careful for nothing. Ayaw ka balaka sa bisag unsa nga butang, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And then verse number 7, please. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So, unsa ang gingon sa Bible mga higala? Ang kalinaw sa Diyos will keep your heart and your mind. Amen ba? Mauna, ang pag-ampo, makapausab sa atua. Okay? Dili lang ang problema, ang mga trials. Sigala paminaw, bisag naay trials o problema, kung dili ka mag-ampo, di gyapon ka mabago. Naay mga Kristiyanon, gatubag og mga pagsulay, pero waga bago ang kinabuhi. Nga naman, walay pag-ampo. Nganong walay pagbago, kay wala nila nabatunan ang kalinaw sa Diyos. So, pag naanan ng mga pagsulay sa atong kinabuhi, o sa buhaton na to, mag-ampo ta. Mapansin ninyo, sa mga katawan sa Diyos, dili sa Biblia, nga nangabago ang ilang kinabuhi. Wala lang kay gibago sa Diyos ang sitwasyon sa ilang kinabuhi, pero sila mismo gibago sa Ginoo tungod kay sa panahon nga sila gisulayan sa Ginoo o nagkatubang sila o kalisod mga higala, nag-ampo sila. Si Abraham, si Job, si Joseph, si David, si Pablo, ang mga katawhan sa Diyos. You know what? In New Testament, tanawan ninyo ang mga Kristohanon nga nagatubang og mga kalisdanan. Nganong nabago sila? Nabago sila not necessarily tungod sa mga problema, pero tungod sa ilahang pag-ampo. Na may mga Kristohanon, bisag naay problema, dili man mag-ampo, matulog lang man diretso. Na yung mga uban may gala, bisan nga naay giatubang nga pagsulay, maglaag-laag man, lingaw-lingawon man nila lang kaugalingon, di sila mag-ampo. Tama?
Na yung mga uban, imbis nga magampo, hala, ilahan naman hilong, gilingaw-lingaw ilang kaugalingaw sa cellphone, sa patanaw TV. Tanawa ang mga Kristohanon nga tanawa mga inana nga mga Kristohanon, nabago ba ang ilang kinabuhi? Wala. Ang makapabago sa atuang kinabuhi, ang pag-ampo. Mao na kanang gahi nga tao, usa atong buhaton, iampo nato na. Diba, nasiguro kay gi-share na istorya na, pero gahi man, higala, sultihan mo, dili ikaw ang makapausab sa iyahan, ang Dios. Pero iampo nimo siya. Kaya nga naman, pag iampo nimo siya, ang Ginoo mulihok siya on your behalf. Yes, niyo? That's the power of prayer. Mao na no para sa mga adults diri. When facing problems, don't panic. Instead, pray. Para sa mga young people diri, when tempted, don't give in to temptation. Instead, pray. You know what? When Jesus was tempted, unsa iyang gibuhat may gala? Diba nagampo siya when he was in garden of Gethsemane? Unsa iyang gisulti sa iyang mga disciples nga imbis magbantay sa iyahan nakatulog. Ang giingon ni Kristo sa ilaha, the spirit is willing but the flesh is weak. Pray ye therefore that ye enter not into temptation. Mag-ampo ka, young people. Naay mga kaparihan ninyo nangahulog sa tentasyon. And ayaw pag-una-una nga dili pug ka tintalon. Busa ikaw, kung tintalon ka, ayaw give in sa temptation, instead mag-ampo ka. Amen ba? Amen. Ang pag-ampo dili lang mag-usab sa atong sitwasyon, but it also changes us. When we pray, God will give us peace, wisdom, and strength to face life's battles. Higala, the good thing about tonight, nakadungog ka sa pulong sa Diyos. Tomorrow, magatubang ka o gubat na pod. You know what? Unsay first thing dapat buhaton nimo? Magampo. Amen? Because there is power in prayer. Ikatulog ang katapusan. The proof of prayer. The proof of prayer. Now, kung atong hisgutan ang privilege of prayer, it refers sa ato ang access diya sa Diyos. Amin na ba? Point number 2. When we talk about the power of prayer, we talk about the ability of God. Able ba ang Diyos? Mahatag niya ang ato ang mga ginapangayo? Yes, because gamhanan kay siya. Ikatulog ang katapusan. The proof of prayer. Kung atong hisgutan ang proof of prayer, ang atong refer diri ang tubag gikan sa Ginoo sa atong mga pag-ampo. Higala, nagtuba ka nga kung mag-ampo ka, tubagon ka sa Ginoo. Na ayaw niyo una-una nga kung mag-ampo ka, ang tubag kanunay sa Ginoo sa imong pag-ampo, yes. Dili ba nakagipangayo sa Ginoo pero wala niya gihatag sa imuha? Mao na to itubag sa Ginoo sa imuha. It means that is not my will for you. Dili na ako nakabubuton para sa imo. Usahay kita, gina-insist na to, ginapugos na to, ang Ginoo nga kung unsa ang atong pangayoon sa iyaha, ihatag yun niya. Oh, dili mga igala. Kung makita sa Ginoo, dili siya, wala siya naka-align sa iyang kabubuton, dili na ihatag sa Ginoo sa imuha. So, sa ginabuhat sa uban nga Kristohanon, pag mapansin nila nga dili ihatag sa Ginoo ang ilang gipangayo, sila ang mangitag pamaagi para makuha ang ilang gusto. Na karon ang mahitabo ana ron, mao na siya karon. Kay nangita sila pamaagi nga makuha nila ilang gusto, wa man sila gitubag sa Ginoo may gala, diha sila mapakyas. Okay? Higala, the only way para ikaw mahimong luwas sa imuhang kinabuhi kung sundo nimo unsa ang ginahatag na direction sa Ginoo sa imong kinabuhi. That's why we are told in Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Pakibutang sa screen. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him and he shall direct thy paths. Amen ba? Higala, sultihan na mo, ang Diyos dili muhatag sa imuhang gusto. Muhatag siya unsay makatabang sa imuha. Okay? So ayaw ninyo huna-una nga kung mag-ampo ka, ihatag tanan sa Ginoo ang imong gusto. Ang ginahatag sa Ginoo sa imuha, duha. Ang makaayo sa imuha ug ang imong panginahanglan. Nasabtan ninyo? Busa kinahanglan mga igala nga kanang
masabtan nimo ang kaning pagampo. Pagampo dili lang may gala nakagipangay sa Ginoo, ihatag ta na sa Ginoo sa imuha. Usahay ang ato ang mga request nato is bunga sa ato ang pagka-selfish nato. Natay gipangayo sa Ginoo pero tungod lang sa ato ang selfish nga reason. Amen. Dili siya para sa atong kaayuhan, dili siya para sa himaya sa Dios. Higala, hinumdumin ninyo ni ang Dios muhatag unsay makaayo sa atoa. You know what? The good thing about when we pray, kung mag-ampo ta, dunggon kita ug tubagon kita sa Ginoo. You know what? Gihatag nga illustration diri. Atong basahon ang verse 17 ug 18. Hapit ta mahuman igsoon. Ang Bible nagsulti diri Elias or mao ni siya si Elijah. He was a man subject to like passions as we are. In other words, si Elijah dili siya superman, dili siya mahigala supernatural nga tao. He was just like us. Mura lang, pareha lang siya sa to ordinary nga mga tao. Amen? The Bible says he was a man subject to like passions as we are. Si Elijah pareha lang siya sa imuha. Pero tanawa, when he prayed earnestly, unsa siya mag-ampo? Mag-ampo siya earnestly. Tinudan na iyang pag-ampo, seryoso. Amen. Kanang mag-ampo siya ba nga kanang yung nagi kanang pagbati ba? Kanang tinuod gyud ang iyang ginasulti sa Ginoo kung mag-ampo siya. So the Bible says, when he prayed earnestly that it might not rain, what happened? And it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. Nag-ampo siya nga dili mag-ulan, wag yun nag-ulan. Sulod sa tulo ka tuig ug tunga. 3.5. 3 years and 6 months wala nag-ulan. Ngano man kay nag-ampo siya sa Ginoo. O gidungog sa Ginoo ang iyang pag-ampo. Unya, unsay nahitabo na pod. Tanawa ha. Balik sa kaday sa verse 17. Unsa siya mag-ampo? Earnestly. So, unsay nahitabo na po? Verse 18. Verse 18, ang Bible nagsulti, James 5 verse 18, and he prayed again. And the heaven gave rain. After 3 years and 6 months, nag-ampo na po siya sa Ginoo. Lord, paulan na bi. Unya, the earth brought forth her fruit. Amen ba? And the heaven gave rain and the earth brought forth her fruit. Nag-ampo siya nga magulan. Nag-ulan. Higala paminaw, basta earnest ang imong prayer, basta fervent ang imong prayer, ang Ginoo matandog ana. Pero kung ampo-ampo lang, ay dili matarog ang Ginoo ana. Nga naman kay balo ang Ginoo dili tinuod. Hello? Higala, prayer gives us power because it brings real answer. Si Elijah nagi siya prayer life. Si Elijah dili lang siya ingon nagaampo sa panahon nga siya naay panghinahanglan. Ang pag-ampo para kang Elijah may gala kabahin sa iyang kinabuhi. He cannot live without prayer. Amen. Before siya naibuhaton, before siya nga maglakaw, before siya magminister, before siya magwali, before siya may gala nga mag-serve, mag-ampo siya. Prayer is part of his life. Amen. Higala kung ikaw po, pariha kang Elijah. Unsay promise ni Kristo pag ikaw may nampuon ka. Matthew 7 verse 7. Matthew chapter 7 verse number 7. Ang Bible nagsulti sa ato ask. What is prayer? Prayer is asking. Unsay gingon ni Jesus? Ask, and it shall be given you. Seek. Kung sa manang seek, pagpangita, di ba? Pangita. When you seek, ye shall find. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be open unto you. Verse 8. For everyone that asketh, unsa? Receive it. Pwede takapangutanon nga, wa man ka nakadawat, kay wa man ka nagampo, wa man ka nangayo. Pastor, nangayo man ko. Unsa ka kaseryoso sa imong pagpangayo sa Ginoo. Amen? Seryoso ba gyud ka?
Kaya ang promise ni Kristo, for everyone that asketh, receiveth. And he that seeketh, findeth. And to him that knocketh, it shall be opened. Amen ba? Busa. Kamu sa mga adults diri. Trust God for miracles in your home. Dili ba no? Murag, milagro na lang siguro kayo ba? Milagro kayo, panalitan. Kung kani mga backslider na nga mga anak, mukalit lang o tungha de simba, no niya, mubalik sila sa Ginoo. Dili ba? Musulti ta, it's a miracle. Pero may gala, the truth is, gitubag sa Ginoo ang imong pag-ampo. Amen ba? Kana, kung tinod ka, nag-ampo gyud sa imong mga anak, ha? Kung seryoso jud ka, kung tinuod gyud nga nabugatan jud ka, bahin sa ilahang kinabuhi. Amen? Trust God for miracles in your home. Trust God for miracles in your work. Trust God for miracles in your health through prayer. Mutuo pa ba mong milagro karon? So tiyan beta mo mga igsoon, napagyapoy milagro karon. Now, kay balot na, the greatest miracle is salvation. Higala, bisan pa mga higala. Ha? Bisag dili salvation. Pag na kay pangayoon sa Ginoo niya ka na, moabot sa imo ha, that's a miracle. Pag answered prayer, milagro na. Amen? Amen. Unya, kamo mga young people. Okay? Pag-ampo mo sa Ginoo kaalam. Trust God for wisdom, guidance, and strength through prayer. So in answer to the question, why prayer gives us power? Because prayer moves the hand of God. Ang pag-ampo, mao ni maglihok, no? Mao ni siya maglihok ang kamot sa Ginoo. Meaning, it brings answers we cannot make happen to ourselves. Amen? Maghatag siya og tubag ba sa atuang mga pag-ampo, mga answer prayer ba, mga butang nga dili nato mapahinabo sa atuang kaugalingon. Amen ba? So closing application. In conclusion, ang pag-ampo maghatag sa atuang gahom because it is a privilege. Meaning we can come directly to God. Secondly, it gives us power. Meaning, strength and peace, makabatunta ni pinaagi sa pag-ampo. Amen? Ikatulo, it shows us proof. Meaning, God answers when we pray earnestly. Ang Diyos mutubag sa ato ang mga pag-ampo kung kita mag-ampo ta nga seryoso. So, ang akong challenge karon, are we living a powerless Christian life because we neglect prayer? Karon nga semana, commit to spend time daily in prayer. Even a few minutes of sincere, heartfelt prayer, magdala na siya og spirituhanong kusog o kadaugan sa imuhang kinabuhi. Higala, dili man ka kinahanglan mga igsoon, pero magpagwapo sa imuhang mga pulong sa pag-ampo, kung mag-ampo ka. Dili man na pagwapuhay og kanang istorya. Kay bisan pa di ka maayo mag-istorya, ang Ginoo nakasabot sa imuhang buot ipasabot. Ang tanawon sa Ginoo kung mag-ampo ta ang atuang sincerity. Kung tinud-anay bagyot, tinuod bagyot ta, bahin ani nga butang. Amen ba? So karon mga igsoon, karon nga gabi mag-ampo ta. Si James nagsulti sa atuam, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. A praying Christian is a powerful Christian. But a prayerless Christian is a powerless Christian. So I challenge you, don't live this week without prayer. Ayaw pag inabuhi karong simanaha nga walay pag-ampo. Kamo sa mga adults, before mo muadto sa iyong trabaho, pag-ampo mo. Kamo sa mga young people, before ka muadto sa iyong eskwelahan, pag-ampo mo. Kamo sa mga pamilya nga naa dinhi karon, before mo matulog karong gabi, pag-ampo mo. Amen. Pag-ampo mo kay giingon na sa Biblia, pray without ceasing.